isang artista nagsabi sa akin, hindi ka ba nahiya? Nagbebenta ka sa ko. Ano masama? Eh, kailangan naman nila ng dishwashing liquid. Ito na ang panahon ng paghihigante. Lahat na di mo kinakain, kinakain mo na. Lahat na di mo pinupuntahan, pinupuntahan mo na. Nasanay. Pag-usapan natin mga nakaraan at ngayon, ikwento muli ang mga nagdaan kahapon. We can laugh and cry as we reminisce the times, talk about the highs and lows of life. Umagos ang buhay, dumaloy ang panahon, maraming pagbabagong humubog sa atin noon. Blessings came and lessons made us strong. Let our story shine and be an inspiration. Kahit saan, kahit kailan, I'll always be there, sabihin mo lang. Always remember, whatever happens, rain or shine, friends tayo. Friends tayo. Rain or shine, friends tayo. Hi guys! Nandito kami ngayon sa aming coaster, the Snooki Serna Coaster. Alam niyo, excited kaming lahat kasi ang pupuntahan natin ay very special person, very important person. Ayan, of course, ang kasama natin si Direk Bam Salvani, no less, Miss Carla, Miss Mayan, and nandun sa dulong-dulo si Miss O Sang. Kita-kits po tayo! Hello friends! This is the Snooki Serna Channel. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision dito po sa Valley Golf sa Cainta, Rizal. Dahil marami po akong ikukonsulta sa ating very special guest. Oops! This is one episode that you should not miss dahil ang bisita po natin, tuturuan po tayo mayaman. Isa po siyang actor, radio host, book author, businessman, and a motivational speaker on money, mindset, and success. Friends, wala pong iba kundi si Mr. Chink Positive himself, Chinky Tan. Punta po tayo sa kanyang mansion. Susugurin natin siya. Tao po! Hello! Ganda naman. Hello! Cheers! Kamusta na? Thank you for coming. Hey friend! Bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba kayo? Kung hindi pa, please like, share, and subscribe. And please don't skip the ads. Alam niyo na kung bakit. Thank you. Thank you for having us. Ay, grabe naman. Siyempre naman. Chinks, ang ganda naman ng ating tahanan. Ay, Kamusta na? Mabuting mabuti. Chinks, ano ito? Bunga ba ito ng iyong pag-aartista or pagiging isang astute businessman? Ay, yung pag-aartista nakatulong, pero talagang nanggaling talaga yan sa, sa business, sa negosyo. Naku, yan ang dapat na matutunan ko, Chinks, business. Iikutin pa natin tong friends, tong bahay ni Sir Chinky. Tingnan niya kung gaano kadami rin ang magagandang collections ni Chinky Tan. Karamihan, almost 99% na nakikita mo ay local artist talaga at pwede natin ipagmalaki. Oo. Chinks, how many years have you been living in your beautiful home? Nako, mga siguro 12 na. 12 years? 12 years. Ang tagal na rin, ano? Ang nag-invest nito, ikaw to, syempre, kayong dalawang mag-asawa, ito nung kinasal na kayo, or... Oo, yan. Siyempre, nung nag-umpisa kami, walang-wala rin eh. Di ba? Pero, talagang we all have to start from the basic, oo, no? talagang mahirap kasi maging mahirap eh. Iba yung tingin sa'yo ng tao, diba, pag wala ka. So, which na naranasan namin. Kaya nga ako, sinasabi ko nga, kaya naging panata ako na nung nakalabas ako, guminhawa ng konti ang buhay.
gusto kong makatulong sa mga taong katulad ko dati na nangangarap, na gusto talagang makawala sa kahirapan. Nakikita ko sa walls, ang dami yung mga Yeah, verses ito. in the Bible. Yeah, this is one of my favorite. This is your favorite verse Yeah. in the Bible. Yung- Trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways, and He will make your path straight. Yes. This is from Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Amen. Yes, oo. Ang sarap naman mangolekta talaga. Chik, sino-sino yung mga artists? Ay nako, iba-iba. Like for, Iba-iba na to. ito Hindi yung isang naman favorite maalala ni namin. Sir Chinky. Yung parang, very siya, parang everlasting ba? Evergreen. Family. Yes, ito yung diba? Makakatuwa. naka-back view. Parang, Parang, kakaiba, Chinks, ang ganda. And looking towards the future. Yes. Not looking back, but looking towards the future. Napaka-positive. oo. Importante yun eh. Most colorful aquarium I've seen in a long time. Ang ganda. Oo. Eh, Chinks, ano naman itong mga fish nito? Ang gaganda ito na. naman ay parang tetras siya na actually, parang matibay siya ha. Hindi naman siya mahirap alagaan. Hindi. Matibay, Oo, matibay. Wala pang mortality rate. Oo. Ito naman. Tapos ito, nakikita ko dito sa bandang Ito corner naman, si Frida. Yan, favorite ng misis ko, Ako si din. Frida Napansin Kahlo. ko agad ang ganda. Ang artist naman yan ay si Mark Lester Espina. Mark Lester. Oo. Kung mapapansin mo, nilabas niya yung Naka-emboss na naka-emboss eh. siya. Oo. Ang ganda. Pag nakita niyo po in person, ang ganda-ganda. Well, tapos gusto ko din yung twins. Ay, Yung to. parang twins Oo, na yan, naman to? Japanese artist. Magkabaliktaran sila. Japanese artist. Japanese artist naman tong dalawa. Shinx, that's an original. Yeah, it's an original. Ang ganda nito, Shinx. Ito naman si Mr. Demi Padua. Demi Padua. Demi, Ako. oo. Demi. Yan, one of the most in-demand artists right now. May Ganda, istorya nga to, kung makikita mo ito, di ba, may siya, parang pencil writing. Oo nga, ng bata. Oo. Ang problema, nung minsan may naimbitahan kaming guest na tulog dito. Tapos, nung pagising, akala ng mga magulang, dinrawingan ng anak nila. Pinagalitan. Oo, parang yun sa pinagalitan. Pero sabi ko, hindi yung drawing anak niya yan, talagang may drawing yan. Napahinga sila ng maluwag. Akala nila. Kasi nga naman, tignan niyo mabuti, friends, may scribble ng bata, oh. And this one, of course, is undoubtedly from the maestro himself, Ramon Orlina. Yeah, ito, Napakaganda. very rare na gumawa siya ng 3-piece. Kasi madalas ang ginagawa niya, mga one piece. Pero ito yung Belen. Yes. Jesus, Beautiful Mary, and Joseph. Itong artwork na ito, it represents, again, di ba? The Holy The Family. Belen, di ba? Yung Belen talaga. Jesus, Mary, Sino Joseph. gumawa? Ay, si Robbie Selagumba naman. Sir Robbie. Robbie. Paintings, once again, ang ganda ng mga litrato ng mga Oo. paintings. Ito, same artist. Same artist, alam mo na, si Demi Padua. Yan. May sila distinct signature, may signature sila. I love to stay here. Ito yung parang medyo entertainment room. Tapos, meron din sa taas, sa dining, sa living room. Jakes, kung nakatira din ako dito, sasabihin ko, walang itulak kabigan. Lahat favorite ko kasi ang ganda pag nakita nyo. Parang pang architectural digest. That's the Passion of Christ. Yung Jesus, pero modern day. Yun nga, it talks about slavery, it talks about pain, it talks about poverty, it talks about, yung kahirapan sa buhay. Yung mga brass sculptures, sino naman gumawa? Ayan din, si Daniel de la Cruz din yan. Ang galing naman ni Daniel. Daniel de la Cruz. Yeah, yung Demi, pareho lang. Demi, I'm sorry, si Demi. Yeah. Yung gumawa ng yung nag-scribble. Yeah. Nag-scribble. Ito naman, Ganda. si Arce. Yan ang artwork niya na parang 3-in-1. Ganda, no? Grabe. Ano kaya yung materials na ginamit? Aside from Yung wood frame, and binali frames? niya, yung canvas, nilabas niya, tapos pininturahan niya. Mixed medium, mixed media. Hindi naman mix kasi Hindi naman. oil lahat yan. What are your
favorite conversations with your children, with your wife, pagka nandito kayo? Ano bang favorite thing that you do in the morning? Ang importante kasi for us is to create a safe space for our children na yung isang lugar na gusto nilang uwian at kung may problema sila, yung pwedeng pag-usapan. This is what we call as the fruit of the Holy Spirit. Amen. Diba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Diba? Faithfulness, gentleness, and self-control. Ang galing na naisip, ang galing ni Mrs. Nilagay yan sa steps ng Yeah, ng hagdanan. parang magandang remind. paalala yan sa atin lahat na yung tunay na pagmamahal ng Diyos, ito yun. Sino ba ang gumawa nito mga napakaganda? It's the work of Miss Hart Evangelista. Oh my goodness. Oh, si Hart ang nag-paint. Ganda-ganda. Tapos paano yun? Binigyan mo siya ng figures. No, this is a series, a collection series. So, siya, I think out of 25 sets lang to. This is one of 25. Ano ba ang nasa taas, Sir Chinks? Let us Liga, explore the akyat wonderful tayo. home of Sir Chinky. Ang ganda ng mga paintings, ng mga parang whimsical na gothic na ito yan, vintage. Yeah, vintage. Ay, Chicks, ang ganda. Alam mo, Chicks, wala akong itulak kabigin. Parang nahihili yung brain ko in a good way because ang ganda lahat ng mga artwork. Yeah. Heavenly. Ito naman, it's called paper art. Oh, Gawa siya sa papel. ay, oo nga. Oo nga. Tapos, dinugtong-dugtong. Oh, ito yung parang sa yata ito sa Cove, I think Batanes to. Or, Beautiful. ito naman yung yung parang second living room namin for family room. Dito kami babanding sa gabi. Di ba? Ganda. Pag ito naman ganito na makagandang house mo at ka-peaceful, pardon me, Igros, ano ba tawag sa kanyang Bear bricks collection? naman yan. Bear bricks. Tingnan siya to, guys. I'm sorry, pero ang ganda. Parang ako Oo. nasa toy store excited. O mga na siya, collection lang siya. Ang ganda, Chings. This one too is a bear brick. Oh, yan. Ito naman, collaboration siya ng Sesame Street. Sesame Street. Yung isa dyan, kapangalan ko si Cookie Monster. Exactly, yata si yan, Cookie. Diba? This is where I shoot. Jay. Sarap ang lamig. Uy, ganda ng place. Ito naman si Rovi sa Lagumba. Siya yung gumawa ng Noah's Ark sa baba. Rovi sa Lagumba. Robbie sa Lagumba. Ito naman, ang famous collection ko ng, siyempre, Oh, the Banayad Whiskey of Tito Dolce. di ba? Na Ito, meron- naalala niyo na ba itong commercial na ito? Grabe, di ba? Ito ay bigay sa akin, no other than Epi Quezon. Oy. Kaya talagang priceless to. Tito Dolphy, talagang love na love ka namin. Sir Chinks, parang meron ako nakikitang magic gloves. Ay, dyan. nako. Ano ba yan? Itong, pirmado to ni Manny Pacquiao. Oh, the one and Oo, only Manny oo. Pacquiao. I designed everything that I'm doing to work from home. So, dito ako nagsushoot, dito ako nagsusulat, dito ako nag-iisip, dito talaga lahat. Friends, marami pa tayong malalaman kay Mr. Chinky Tan kasi kakausapin pa natin siya. Hello friends, we're here at the sit-down part of the program. Chinks, ang ganda ng house mo talaga. Now we are at your, how do you call this, Chinks? Ito again, itong room na ito, parang family room. Yeah, entertainment room to. Yeah. What was your childhood like? Nako, masaya na mapait. Oh, Yung masaya kasi nga, syempre, yung Chinese and Filipino family, it's very the same. They're culturally very close to one Right. another. May damayan din. Pero malungkot dahil nung 12 years old ako, naka-experience kami na talaga matinding pagsubok. Nalugi negosyo ng aking ama. At nang dahil doon talaga, sobra siyang na-depress. I'm sorry to hear that. Yeah, at may biro nga ako Sabi ko, mukhang si tatay ko nagdala ng depression from China. Oh. Kasi hindi ko makalimutan yun kasi yung bahay namin, yung bintana, gawa yan sa kahoy at kapis. Naalala mo ba yun? Yes. Yung mga bintana. Na kapis,
Square. Oo. Oo. Na hindi mo mabubuksan yan tuwing umuulan kasi namamaga ang kahoy. Ah, Pagka summer lang, tsaka siya lumiliit, tsaka mo siya nabubuksan. Nakita ko siya araw-araw, nakadungaw lang sa bintana. because parang nagkaroon siya ng depression. Pero syempre, during that time, di pa uso yun eh. Hindi mo pa alam what it was. Oo, pero kikita ko, nararamdaman ko. At kung paano lang kami binubuhay during that time is pamamagitan ng sweepstake at high alay. Hindi siya nagbebenta ng ticket, siya ay tumataya. Araw-araw. So may cardboard yan, nagsusulat ng numero. Nag-iisip kung ano yung winning numbers. At alam ko kung nanalo yan kasi meron kaming karne sa hapagkainan. Pag natalo, gulay. At saka hindi kong makalimutan na memory talaga nung pinahiya na yung mga parents ko sa harap ng kalsada. Kasi since lubog sila sa utang, hindi sila makabayad, hiniya talaga sila sa harap ng mga kapitbahay. And that went on for years, Chinks, na ganun. Yeah, natagal-tagal din. Well, to your adolescence. Oo, kasi ayun nga, during that time, yung ginawa ko na, nagbenta na ako ng toilet paper. Yun na nga, talaga ikaw, Chinks, madiskarte ka, bata. Bata ka pa lang, madiskarte ka na daw. Kasi yun eh, 1970s yun eh. So, nagbenta na ako ng toilet paper. Yung unang binenta ko is to sell to my classmates. And then, nung nagbebenta ako sa classmates ko, pinagtatawanan ako. Siyempre, they called me toilet paper boy. Pero ito yung parang na-realize ko nung nagbebenta ako. Yung mga taong ini-expect mong tutulong at susuporta sa'yo, silang hindi tumutulong at sumusuporta. Yung mga taong hindi mo ni-expect na tutulong at susuporta, sila pang So, yun ang basically nangyari sa akin. So, from toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirts. Lahat, nabenta ko na. Chinks, paano mo nakukuha yung saan mo naman inaangkat yung mga toilet paper, shoes, pants, shirts? Napaka-resourceful ng batang Chinky. Tondo eh. Siyempre sa Tondo, ang pinakamalapit, Divisoria. Ang galing. Ayun, nagpupunta po sa Divisoria. Yeah, ito hindi ko makalimutan ha. Chinky. Lalo na yung mga taong nagsasabi na hindi ako pang kapag-negosyo dahil wala akong puhunan. Ako hindi ko makalimutan to eh. Alam mo yung Hanes t-shirt? Yung Hanes. Tapos na may print siya eh. Kasi puti lang yan daw, sinagyan namin ng print. So, pinapakita ko sa mga classmate ko yung mga yung mga design. Pero wala akong pera eh. So, ang ginawa ko, pinipicturean ko, Kodak. Tapos, Nilalagay ko sa flip chart. okay. Tapos papiliin ko. Ang puhunan ko doon, 25 pesos. Binibigyan na akong 50. 50 pesos. Galing naman. Pero, para makasiguro ko, since wala akong puhunan, pag umorder ka, pumili ka, hihingin ako ng down payment sa'yo ng 50%. Ang 50% ng 50 pesos, 25. So, pag nang bayad ka ng 25, tatakbo na ako ng Divisoria. Paggawa mo na agad Hindi, kukunin ko na agad Kukunin yung mo na. t-shirt. Pagkatapos bebenta ko, kukunin ko na yung 25. So, karamihan ng mga negosyo ko, nag-umpisa ako na walang puhunan. Diskarte lang talaga. Di ba, naniniwala tayo sa kasabihan. Kung gusto, gagawa ng Paraan. Kung ayaw, maraming Dahilan. Imbis na isipin mo na di mo kaya, ba't di mo isipin na kakayanin mo? Imbis na isipin mo kung bakit ang hirap nito, may problema, ba't di tayo maghanap ng solusyon? Di ba kung uubos ka rin ng oras, iubos mo na talaga sa tamang pamamaraan. Kaya ako parati ko sinasabi, ang pagyaman at pag-unlad at pag-asenso ay napag-aaralan. Kung alam mo yung sistema ng mga matatagumpay at sinundan mo yung sistema nila, magiging matagumpay ka rin. Pinalaki kami sa mindset na, anak, mag-aral ka mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang negosyo. Negosyo. Oo, hindi maghanap ka ng magandang trabaho. Again, walang masama sa trabaho. Pero hindi ko makalimutan na sinabi ni mama sa akin na talagang ever since I was young up to the Ano present, yung sinabi ni Mama? sinabi sa akin, gusto mo bang yumaman? Sabi ko, opo. Gagawin mo ba lahat? Opo. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao sa pagod mo at saka oras mo kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo? I never pass a resume in my entire life. Sa sales talaga ako. Negosyo, benta, yun. Kung meron sa inyo mga nakikinig at nanonood ngayon na may pinagdadaanan kayo sa buhay, ito yung naunawaan ko na pinahintulutan ka ng buong may kapal na dumaan sa ganong pagsubok para hindi paglaruan ang buhay mo. Para patibayin ka at pag makalabas ka doon, makatulong ka sa mga taong katulad ng pinagdadaanan mo.
So in other words, your pain will be other people's gain. Amen. Di ba sabi nga nila, Chinks, parang you have to be tested before you can give a testimony. Yeah, because God tests before He blesses eh. Amen. 'Di ba? Yung pagsubok sa buhay natin, hindi tayo yung parang pinapahina ng Diyos, pinapalakas ka eh. Kung binigyan ka ng Diyos ng isang pagkakataon, huwag mong sasayangin. 'Di ba? Kasi yan eh, stewardship yan eh. Pag hindi mo inalagaan yan, alam mo gagawin ng Diyos? Aalisin sa'yo. Babawiin yan sa'yo, ibibigay sa iba, ipagkakatiwala sa iba. How and why did you join show business, Ay, Mr. grabe. Chinkitan? Ay, ibang klase yan. Nag-umpisa yan ng dahil kay Randy Santiago eh. Talaga siya may kasalanan nito. Oo. Kuya Randy, grabe ka. Hindi, I used to be a producer. Nag-produce ako ng mga concerts. Oo. Talaga naman, ang galing naman businessman ito si Chinkitan. When I was in college, nagpo-produce na ako ng mga concert. And one of my first talent was Randy, 1987. This was your first concert? Or I no? think, yeah. That was my Talaga? first. So, hindi ko makalimutan yun. So, grabe. Tapos nag-forge na kayo ng friendship after Yeah, yan yung kasikatan ng hindi magbabago. So, nagpo-produce nga, yun nga, and then it was successful, and then naging close kami, and then hindi ko makalimutan, Sunday, meron siyang mall tour. Alam mo naman yung mall Ay, mga tour. mall tour. Ali Mall. Correct, ha? O, Ali Mall pa noon Dapat talaga. kakanta siya ng 2 kanta. Nung pagpunta namin, grabe yung Tingnan Ali mo. Mall. From ground floor to the 4th floor, punong-puno ng tao. Iba talaga ang Hindi ka Randy talaga Santiago. makahinga. Yung pawis, yung talagang hindi na siya, nakaisang kanta lang siya. As a matter of fact, kalahati lang, dinumog na. Nagkaroon ng stampede. So, doon po kami pumasok. Kami mga kasama kami, 6 yata ko, wala eh. Kasama ko si Dennis Padilla, ako, tapos kami tagahawi ng fans. Jinx, ito bang, kasama ka ba sa Howie Boys? Ako, yes. Ah! OG. The OG. Kami yung tinatawag na Howie Boys. My Tagahawi goodness, ng mga kasama ka pala dun, Jinx. Yes, kasi ang pinoprotektahan namin yung shades. Kasi, Baka tumalsik. kasi ang mga tao, curious. Ano ba talaga itsura ng mata ni Randy? So, hinihila talaga. Gusto niya remembrance. So, talagang, pinotektahan namin. Doon na nag-umpisa. At nang dahil doon, naging close kami. At since nasa lunch date, hindi ko makalimutan, Channel 7 With to. Tony Rose Gaida, Oo. Chiki Yulo. Tapos, Right. nag-absent yung isang artista. Tapos, sabi sa akin, sa ano pa nga to? GMA 7 pa nga to eh. O, Chinky, labas ka. Ha? Producer ako, lalabas ako. Ano ka? Hindi, basta tumayo ka lang. Akong bahala. So, nung tumayo ako, hindi ko alam. Tinatawanan ako ng tao. Sabi ko, ano nakakatawa sa akin? Tapos yun, nakita ko ni Ma'am Chit Guerrero. Yun. Tito Chit. So, Manager. tapos sabi niya sa akin, sis, magkasama na ba kayo ni Randy parati dito? Lumabas ka na rin. So, doon na ako nag-umpisa. At nung pangalan ko, iba pa nun eh. Ano yung name mo pa nun na ginagamit? Secret. Ah! I-research na lang. Pero, Search natin yan. ang nangyari, sabi niya, ay nako, Chinky. Hindi ba Chinky? Sabi niya, kung ikaw lalabas ka, hindi pwede yan ang pangalan mo, hindi ka maalala. Tinignan ako from head to toe. Chinky ka. Oh, So, siya yung nagbigay sa akin ng pangalan. Chinky because Yes. Chinkit. Oo, kasi yung identity ba? Di ba? cute. Singkit. Chinky. Kaya nga, Kuya Randy, laki ng utang na loob ko talaga sa'yo. Ikaw, Chinks, yung time na yon kasama mo si Dennis, di ba, Chinks? Yeah, Sino Dennis. ba yung mga Howie Boys? Nako, yung mga iba kasi classmate niya, schoolmate niya, si Dennis Padilla, si Jong Cuenco, si... Si Jong. ah, Willie Revillame. hindi ko alam. Kasi, iba yung level niya eh. O, baka sabihin niya Basta, tanungin niya na lang si Willie. Tapos, sino pa ba to? Tapos yung mga iba kasi, yung mga sila Bong, sila Emer Gingon, yon. Talagang hindi Mga ko personal makalimutan. friends. Sobrang talaga. And Did you like the experience? super.
Because that paved the way for me to enter the movies. Right. And yun nga, And most of your films are comedy films. Ano ba yung mga paborito mo? yung pinaka-paborito ko talaga yung dalawa na unforgettable. I Love You 3 Times a Day with Jimmy Santos and Estudiante Blues. Why? Kasi nga, yun yung, pagkatapos ng Bagets kasi. Ah, Di ba? After Bagets, tapos wala na eh. Yung Estudiante Blues yun yung mga Tapos after that, yung yung mga guwapings na eh. Oo. Yun yung mga era na yun. Kasi early 80s ang Bagets eh. Kami late 90s. Late 80s. 80s, late 80s. Late 80s na siya. Yung kasama ko sila Ding Dong, sila Raymart Santiago, sila Kimpi De Leon. Di ba? Ang hindi ko lang makalimutan during that time, habang nag-aartista ako, nagbebenta pa rin ako. Nabalitaan ko yan, Jinx. Napanood ko actually, napanood kita. Pero ikitatanong ko pa rin, ano yung mga binibenta mo noon sa mga kapwa natin, artista? Actually, How did you go about that? hindi kasi, alam mo, ikaw ang tagal mo rin sa pelikula. Ang pinakaayaw natin yung mag-intay sa set eh. Yung mag-ilaw, change location. Nakakapagod maghintay. Mas nakakapagod maghintay kaysa umarte. So, pag dead air na, anong ginagawa? During that time, Nakaupo-upo lang. wala pang internet. True. Wala pang cellphone. Totoo. Anong gagawin mo? Kwentuhan lang kayo. Kwentuhan. So, ang ginagawa ko, binubuksan ko na yung trunk ng sasakyan ko. Ang galing. Nagbebenta na ako. So, ang binibenta ko, hindi lang artista, pati crew. May kontrata yun, alam ko eh. Pwedeng pautang pa yun. Tama. Oo. Kasi may may ibabayad naman. Oo. Pero yun nga, nung minsan, hindi ko makalimutan to eh. Cookie na isang artista nagsabi sa akin, hindi ka ba nahiya? Nagbebenta ka sa crew. Sabi ko, ano masama? Kailangan naman nila ng dishwashing liquid. Kailangan naman nila ng Tama. di ba, sabon. Anong problema? Pero sa loob-loob ko, di ba, ano mong masama doon? Siguro sinasabi niya, artista ka tapos nag-ano ka. Alam mo, mas nakakahiya. Una, pag gumagawa ka ng masama, at pangalawa, wala kang ginagawa. Ngayon napag-usapan natin ang success mo as an inspirational, motivational speaker, author, at lahat na ng masasabi natin kagalingan sa pagpapalago ng kayamanan ng pera, ikaw yon. Ikaw talaga ang go-to namin. Pag-usapan natin yung pagkahilig. Ano yan? Hilig ba yan sa pera, sa pagpapayaman? Is it a hilig or dala ng circumstances or a little of both? Well, yun nga eh. Dahil sa pinagdaanan ko nung 12 years old ako, galit ako sa hirap eh. Dahil alam kong paano kumain ng altanghap. Ano yung altanghap? Almusal tanghali. At hapunan. Hapunan. Isang beses ka lang kakain. Oh, Jinx. Kami ang original nagpauso ng OMAD. Ano yung OMAD? 1 meal a day. Oh. Di ba? Yung parang, hindi siya by chance eh. Hindi by choice pala, by chance. Yung 2 oras ka maglalakad dahil wala kang pamasahe. So kaya nga, pag may nakikita akong yung nasa kalsada, nag-aabang ng masasakyan, sabi ko, ang hirap. Tatandaan yung mga kapatid, may kasabihan, habang may buhay ay may Pag-asa. pagsubok. Oo, di ba? Kasi yun nga, huwag ka mawawalan talaga ng di ba? Ng parang, yung parang tiwala sa sarili mo. Di ba? Dahil habang may buhay ulit ay may Pagsubok? Hindi. Pag-asa. Pagkakataon na magbago. Paano ka ba nagsimula dun sa pagiging, yung inspirational, pagiging financial advisor? Yeah. Actually, nung 87 to 94, tumigil ako, bumalik ako sa pag-nenegosyo. Then, nag-asawa ko ng 1999, nagkaanak ako, bumuo ng pamilya, tapos may negosyo during that time. Pero habang lumalaki yung negosyo ko, nauubos yung oras ko. Sa Panay family. negosyo, wala na sa pamilya. Pero ba't pa ako nagnenegosyo at the first place? Para naman sa kanila. Para sa pamilya. So, yun, nag-decide na ako na nag-usap kami ni Mrs. na bubuo kami ng pwede namin pagkakakitaan
na pwede kami kumita at may oras pa sa pamilya. Kaya nung 2006 or 2008, 2006 or 2008, binenta ko lahat ng negosyo ko. Tapos nag-umpisa na ako ng career na ito. Parang hindi pa faith, ano? Oh, Si pero Mrs. din ba, ano rin siya, consultant? ay hindi. Mrs. ko ano siya eh. Ano siya, shopper. Oo, kasi balanse ang buhay eh. 'Di ba? Dapat may kumikita, may tagagastos. Oo, parang ang ano nga, 'di ba? Jinx, parang gusto ko yung profession ni Mrs. Baka kailangan niya ng assistant shopper. Oo. I call her mahal because she's expensive. I love that. Uy, sana wag mapanood to. Hindi, yun nga. So, nag-start ako, pero nagpapasalamat ako muli sa isang tao. Ako, I learned how to look back eh. Nagpasalamat ako kay Francis Kong. Si Ginoong Francis Kong ang nagturo, nag-coach, nag-mentor sa akin kung paano magsulat ng libro, paano mag-speak sa harap ng tao. Siya po ang nag-coach at nag-mentor sa akin. Naniniwala ka ba sa money is the root of all evil? Technically, money is not the root of all evil. But it is the love of money. The love of money more than friendship. The love of money more than relationship. The love of money more than your name and reputation. That is the root of all evil. Siguro itong mas interesting na tanong. Babalik ko siguro yung tanong na yan. Ikaw ba naniniwala na ang pera, katanyagan, kapangyarihan, kayang baguhin ng tao? Hindi. Hindi. Intrinsic na yung pag-uugali. Nandun na yun Yes. eh. Tama ka. Once, sabi nga ng lolo ko noon, once with stripes, always with stripes. Yes, exactly. Sakto. Pero para sa mga taong hindi naniniwala, sige nga patunayan mo. Ang pera, kapangyarihan at tao, hindi kayang baguhin ng tao. Pero, pakinggan nyo to, kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Kaya huwag kayong matakot na sabihin nyo, ay, ayoko pumasok ng gobyerno, baka maging corrupt ako. No. Maniwala ka. May mga kakilala tayo, di ba, na nasa poder, na hanggang ngayon talagang pinaglalaban yung tinatawag na good governance. Oo naman. There are people naman talaga who are not self-righteous but righteous talaga. Oo. In God's grace alone, not in their own good works. Exactly. Meron naman na talagang kahit naman wala pa sa politika, corrupt na talaga to begin with. Huwag kayong matatakot na kung ikaw matuwid ka at alam mo talagang mahal mo ang ating bansa, huwag kang matakot na pumasok. Bakit? Kasi evil men triumph when good men does nothing. Kaya, how can you curse darkness if there's no light? Wala ka dun eh. Kaya huwag kang magrereklamo katulad ng paggagawa ng content. Kaya nga, grabe. Huwag lang kayo manood ng channel na ito. Parang awa nyo. Mag-subscribe kayo. Alam nyo ba karamihan sa inyo, nanonood lang kayo, dumadaan. Pero di pa kayo subscriber dito kay Snooki. O mag-subscribe kayo. Kaya nga, dapat, yung mga channel, dapat ganitong mga sinusuportahan channel. It's really life-changing. Yung mga, at All in saka, God's grace. at saka hindi guys, ito lang ginagamit ni Miss Snooki ang kanyang impluensya at platform para mag-invite ng mga taong napakahirap imbitahin. Di ba? Kaya nga, suportahan natin tong magandang palatuntunin na ito. Thank you, Sir Jinx. Ano yung mga madalas na maling paniwala tungkol sa pera? Ay, grabe. Ang dami niyan. Naabutin tayo ng 2 days nito. Hindi ako makaipon dahil maliit ang kita ko. Tama, mali? Tama. Mali. Ay, mali. Oo, ito. Ay, mali pala ako. Hindi, papatunayan natin. Naalala mo ba yung pinakaunang sweldo mo? Di ba? Maliit o malaki? To be exact, 500 pesos. Oo. 3 years old ako nun. Oh, pero Wanted malaki na yun perfect siguro mother. para sa'yo. Pero, 1970. pero para sa karamihan ng tao, di ba? Minimum. Maliit yan. Di ba? Pero himala, no? Bakit kaya nung maliit ang sweldo, maliit ang kita ng pagkakasya, minsan may sobra pa? Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. Oo. Oh, oy, mag-type kayo ng yes kung nag-agree kayo. Hindi, totoo, Write hindi. in the comments, guys. Hindi kasi, bakit nagkasya? Dati, kasi nga, ikaw, pag nanggaling ka sa wala, grabe,
Ayaw mo na bumalik sa dati mong katayuan. Kaya nung yung kinita mo, pinagkaingat-ingatan mo. Tama? Tama. Pero nung dumating na yung bagong mong income, nakita mo na yung payslip mo, nagbago na mindset mo. Ito na sinasabi mo, ito na ang panahon ng paghihigante. Lahat na di mo kinakain mo na. Lahat na di mo pinupuntahan mo na. Lahat na di mo sinusubukan mo na. Nasanay. Tumitingin ka ba ngayon o tumitingin ka ba sa pangmatagalan? Kasi kung ngayon ang tinitignan mo, syempre, i-reward mo sarili mo. Di ba? Pag kumita ka, deserve ko to. Di ba? Di ba? YOLO. You only live once. Yun, Di ba? mga YOLO Bakit? Madadala mo ba yung pera mo sa hukay? Mag-enjoy na tayo ngayon. Pero ang problema, pag nag-enjoy ka right now, you suffer later kasi wala kang ipon. Yung pangalawang pananaw naman is long term. Yung delayed gratification. Ako, magtitiis ako ngayon, magtsatsaga ako ngayon, mag-iipon ako ngayon, di ba, hindi ako gagastos, para pag nakaipon na ako, may pang-negosyo ako. Pag may negosyo na ako, kumita na ako, hindi ko pa rin gagastosin yan. Kasi i-invest ko, palalaguin ko. Pag may investment na kumita na yan, doon ako mag-enjoy. So, 3-step process yan. Kumita, ninegosyo, hindi ginastos, ininvest, nung ininvest, tsaka siya nag-enjoy. May mga iba, kumita, nag-enjoy na. Meron pa nga iba hindi pa kumikita, ini-enjoy na. Inuutang na. Tiis now, ginawa later. Kaya may sinulat ako isang aklat, yung Diary of a Pulubi. Yung sinabi na, shopping now, pulubi later. Travel now, pulubi later. Diba? Utang now, diba? Suffer later. Ano ba yung magandang negosyo? Ano ba yung negosyo na pwede kong pasukin like ako, Chinks, na tama lang yung puhunan na gagamitin ko. I don't have to invest big. Yeah. Kung gusto mo talagang pumasok sa isang pagkakakitaan na walang masyadong puhunan, kung ano yung skill mo, kung ano yung kaalaman mo, kung anong kagalingan mo, yun ang dapat i-offer mo. Di ba? Kasi walang perang kailangan doon. Kung magaling ka magluto, magaling ka magluto. Meron ka naman lutuan sa bahay, imposibleng wala. Pag wala ka lutuan, hindi ka na kumakain. Tama. So, bibili ka lang ng ingredients. Di ba? Kahit na 500 lang, doon ka mag-umpisa. Di ba? Yung 500, pwede yung 1,000. Kasi 100% nakita sa pagkain. Yung 1,000, magiging 2,000. Kung magaling ka naman magsulat, gamitin mo ang pagsusulat mo, di ba? Para i-offer mo yung skill mo. Ako, di ba ikaw, in your case, magaling ka talagang isang artista at magaling ka talagang communicator. Gamitin mo yung kagalingan mo. Ako, ginamit ko yung kakyutan ko. Yeah. Wala kang Ayun, choice. most definitely. Ginamit ko yung kaalaman ko pagdating sa paggagawa ng pera, paghahawak ng pera, pagpapalago ng pera. Ngayon, naituturo ko sa ibang tao yun. Just help enough other people to get what they want and you will also get what you want in life. The law of sowing and reaping. Yun. Di ba? Very biblical. Kung ano ang tinanim mo, siya yung aanihin mo. That's true. Apart from God, I am nothing. Hindi ko pwedeng sabihin self-made ako kung self-made ako, hindi tagal na akong successful. Ako, I always confess that I am God-made because I can only do all things through Christ who strengthens me. Na ang panalangin ko talaga sa Diyos araw-araw, hindi pera hindi opportunity. Kasi ang pera nawawala. Ang oportunidad, nagsasara. Pero I always pray that God, you give me the gift of wisdom. Kasi once na may wisdom ka, magbubukas ang pintuan May makikita kang oportunidad na hindi nakikita ng ibang tao. Ang purpose talaga ng pera, number 1, pagandahin ang buhay mo. Pagginawain ang buhay mo. Ang pangalawa, para makatulong talaga sa ibang tao. I'm hoping that God will give me the chance and the grace to be able to be used of Him. Pangit dapat hindi ko na sinasabi to kasi parang nawawala yung sincerity. Pero napagkakwentuhan lang natin na parang lalo ako na with what you're saying now, para bang feeling ko nire-remind ako na, oy Snooki ito ang gusto kong plano para sa buhay mo. Magpakasangkapan ka sa akin, be a blessing to others while I am blessing you. Hindi yung nagpapakayolo ka. Kasi yun ang aking weakness sometimes, Chinks, even at my age of 59. Parang meron akong moments na YOLO, I only live once, so might as well enjoy the best food, enjoy the best blah, blah, blah.
I mean, hindi naman yung talagang napaka-extreme na masama-sama na, but may ganun din akong tendency na thinking, para bang medyo myopic yung vision ko. Alam mo, Miss Cookie, una, na age reveal ka. Yan, 59. Pangalawa, hindi napansin no. Yung pangalawa is hindi kita masisisi. Alam mo bakit? Bakit? Sa training ko kaya yun. Yeah, kasi kung paano ka pinalaki nung bata ka, kung ano nakita mo, kung ano narinig mo, kung ano naranasan mo, yan ang bubuo at huhulma ng perspektibo mo. And it's not your fault. Kung may pagpapasalamat ka sa Diyos sa naging buhay mo, Sir Chinks, paano mo siya pasasalamatan? Thank you. Alam mo, minsan 'di ba pag nagpe-pray tayo, lalo na sa harap ng ibang tao, umahaba prayer natin, gumaganda eh. Pero in reality, hindi naman pahabaan ng prayer to eh. Yung parang, bakit ba tayo nagpe-pray bago kumain? Hindi naman because we want to be religious. Kasi gusto natin ipaalala sa ating sarili. Itong pagkain na ito ay nanggaling sa Diyos. Ganon din, tuwing ikaw ay sumusweldo at kumikita, kailangan conscious ka lang na, Lord, maraming salamat. Hindi to galing sa sipag at tiyaga ko. Ito ay dahil pinahintulutan mo. Kaya nga ako, again, hindi naman sa panghihimasok sa inyo kung ano paniniwala nyo sa buhay. Ako ang sarili kong paniniwala. I believe that God owns everything. If He owns everything, I own nothing. So I'm just a caretaker and a steward. So I learn also how to return to Him. Words to ponder from Psalm 27, verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Amen. The Snooki Serna channel thanks the following friends for their support. Jill Stewart Imported Eyewear. Thank you, Miss Ace Nepomuceno-chan. Bambi Fuentes Hair and Makeup Studio in Timog Avenue, Quezon City. Pukay, the clothing brand associated with affordability and casual fashion. Thank you, Mr. and Mrs. Adele Alano. And Mia Mason Home Fragrances. From everyday essentials to curated gifts, Mia Mason is about making spaces feel like home. I hope we like this from our Mia Mason family. Thank you. Maraming salamat. At syempre naman, don't forget also to follow me at subscribe also at my channel. Ay, ito lang, may maganda akong balita sa lahat ng mga Snooki fanatics. Kung gusto nyo talaga matuto ng paghawak ng pera, I'm going to give you a free, free to libre. Free session with me. Okay, may free seminar na ako bibigay po sa inyo. So if you're interested for you to attend my session for free, just type free na lang sa comment section. Padadala namin yung link sa inyo. Oh my gosh! Salamat Yes. po, Sir Chinks. Thank you rin. Chinks, thank you so Salamat much. din, salamat. Thank you very much. Sigurado pong hindi lang po kayo natuto, nag-enjoy pa po kayo. Kasama po ang ating kaibigang si Chinkitan. My takeaway from this episode is, money is not just about what you earn. It's also about what you learn. So don't just count your money, make your money count. Ito po si Snooki Serna. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. And always remember that whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you. God bless you and I hope to see you soon. Thank you.